Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Isang magandang Huwebes. Ngayong araw na ito, mga kapatid, Huwebes na naman. Inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyo na makinig sa ating pagninilay sa mensahe ng ating Panginoon. Ang mensahe na dala ng The Solid Rock Morning Devotion, na sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Jesus Christ, ang ating matibay na pundasyon. Halina at buksan natin ang ating puso at isipan at hayaan nating ang mensahe ng Panginoon ang magbigay sa atin ng pag-asa, lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Samahan ninyo ako sa ating panalangin ngayong umaga. Panalangin para sa ating mga armed forces, sa ating mga kasundaluhan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ito kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Ikaw ang aming kanlungan at lakas sa bawat oras ng panganib at pagsubok. Ikaw ang nagbabantay sa amin sa bawat landas na aming tinatahak. Ama naming Diyos, banal, itinataas po namin sa iyong mga kamay ang lahat ng mga kasundaluhan, ang mga kalalakihan at kababaihang buong tapang na naglilingkod sa aming bayan. Patatagin mo po sila sa kanilang tungkulin. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, talas ng isip, ang tibay ng loob upang harapin ang anumang hamon ng kanilang misyon. Ingatan mo po sila sa oras ng panganib. Ilayo mo sila sa kapahamakan, sa anumang disgrasya, at sa mga sitwasyong maaaring maglagay sa kanilang buhay sa alanganin. Ikaw nawa ang aming maging kanilang kalasag at tanggulan sa bawat paglalakbay at operasyon. Panginoong Diyos, pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya na naiwan sa kanilang tahanan. Palakasin mo ang kanilang loob. Punuin mo sila ng kapayapaan at alisin mo ang anumang takot at pag-aalala. Ipaalala mo sa kanila na ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa iyong maingat na pangangalaga. Bigyan mo rin ang bawat kasundaluhan ng pusong makatao, may disiplina at may pagmamahal sa kapwa. Naway ang kanilang paglilingkod ay maging dalisay, makatarungan at para sa kapayapaan ng lahat. Sa gitna ng tungkulin at sakripisyo, ikaw nawa ang kanilang maging ilaw at gabay. Turuan mo silang laging kumapit sa iyo sa oras ng pagod, takot at panghihina. Sa iyong makapangyarihang pangalan, kami ay nagtitiwala at nananalangin. Amen. Ang ating pagninilayan ngayong umaga ng Huwebes, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Mateo
Kabanata 11, talatang 25 hanggang 30. Ito po ang sinasabi. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. At inihayag mo naman sa mga may kaluubang tulad ng mga bata. Oo, Ama, sapagkat ganun ang nais mo. Ibinigay na sa akin ang aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na magpagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kaibigan, mga kapatid, ang reflection nito sa Matthew ay dito ipinapakita ni Hesukristo ang isang napakagandang katotohanan tungkol sa relasyon ng tao sa Diyos, na ang tunay na kapayapaan at kaalaman sa Diyos ay hindi lamang para sa mga marurunong o may mataas na kaalaman, kundi para sa mga mapagpakumbaba at may pusong bukas sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mga kaibigan, sa unang talata, makikita din natin dito na nagpasalamat si Jesus sa Ama. Ipinapakita nito na ang pasasalamat ay hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa pananampalataya. Kahit na sa gitna ng pagtanggi ng maraming tao, binili pa rin ni Jesus na magpasalamat sa Diyos. Itinuturo nito sa atin na sa kabila ng mga pagsubok, may dahilan pa rin tayo upang magpasalamat. Dahil ang Diyos ay laging may mas mataas na layunin kaysa ating nakikita. Mga kapatid, mga kaibigan, nakikita rin natin dito na sinabi ni Jesus na ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos ay inihayag sa mga maliit o sa mga mapagpakumbaba. Ibig sabihin, ang tunay na pangunawa sa Diyos ay hindi nakukuha sa kayabangan. No? Hindi yan nakukuha sa kayabangan. Hindi rin yan nakukuha sa karunungan ng mundo. Alam naman natin ang mga karunungan ng mundo, minsan pumapalya tayo, di ba? O yung pinakamataas na posisyon dito sa lupa. Dahil kapag mataas ang posisyon mo, nandun yung kayabangan, di ba? So ito ay binibigay sa mga taong handang tumanggap, no? Mga taong handang tumanggap, handang magpakumbaba at magtiwala sa Kanya ng buong puso. Pagkatapos, sinabi ni Jesus ang isa sa pinakatanyag na panyaya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
Mga kaibigan, kapatid, dito malinaw na ipinapakita ni Jesus na siya ang tunay na pinagkukunan ng kapahingahan. Ang pasanin, no? Ang pasanin ay maaaring problema. Problema sa pamilya. Problema sa kahirapan. At tulad ngayon, di ba? Nagtaasan ang lahat ng mga bilihin. Napakahirap ngayon. Lalong-lalo na sa mga nanay. Di ba? Sa paano ayusin o ang mga budget sa bahay. Di ba? O problema sa sakit. Kung meron tayong mga karamdaman, di ba? Emotional na pagod o espiritual na kalituhan. Lahat ng ito, mga kapatid, mga kaibigan, inanyayahan niyang dalhin natin ito sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinasabing wala ng problema ang buhay, kundi sa Kanya may kapahingahan sa gitna ng mga ito. Ang sinasabi doon, mga kaibigan at kapatid, ang Kanyang pamato ay madaling dalhin at magaan. Ang Kanyang pasanin. Di ba yung pamatok sa kalabaw upang hilahin yung isang kariton, di ba? Ang sabi noon, madaling dalhin at magaan ang Kanyang pasanin. Sa kultura noon, mga kaibigan, mga kapatid, ang pamatok ay ginagamit sa pagsasaka, di ba? Pagsasaka yung ilalagay sa kalabaw, kung saan dalawang hayop ang sabay na nagdadala ng bigat. Sa espiritual na kahulugan, mga kaibigan, mga kapatid, si Jesus, tandaan natin, si Jesus ang kasama natin sa pagdadala ng ating mga pasanin, ng ating mga problema. Hindi tayo nag-iisa, mga kaibigan. No? Hindi tayo nag-iisa. Siya ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating mga buhay. Dito rin makikita natin, mga kaibigan, na ang mensaheng ito ay paanyaya ng pag-asa para sa mga pagod na sa buhay. Pagod dahil sa sobrang mahal ng ating mga pangangailangan ngayon, mga basic commodities. Napapagod ka sa pagbabudget, no? Sa ating tahanan, lalong-lalo na sa mga nanay. Para sa mga nawawalan ng direksyon, di ba? Ito'y paanyaya sa atin. Para sa mga nabibigatan sa responsibilidad. O para sa mga pusong sugatan at nalulungkot. Mga kaibigan ko kay Kristo at mga kapatid, ang sabi ni Jesus ay simple lang, ngunit makapangyarihan. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Sa huli, mga kaibigan, ang talatang ito ay nagtuturo na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kayamanan. No, hindi matatagpuan sa kayamanan. Hindi rin matatagpuan sa tagumpay o tao. Kundi, mga kaibigan ko kay Kristo, mga kapatid, si Jesus lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Sa Kanya may kapahingahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Pangwakas, mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoong Jesucristo, tinuruan mo kaming lumapit sa iyo sa lahat ng oras, sa sayaman o sa hirap. Palitan mo ang aming bigat ng kapahingahan, ang aming takot ng pananampalataya at ang aming pagod ng bagong lakas. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Maraming salamat po sa iyong mga salita na aming natanggap mula sa Gospel of Matthew chapter 11 verses 25 to 30. Salamat po sa paalala na ikaw ay Diyos na nagtatago ng mga hiwaga sa mapagpakumbaba at nagpapahayag ng katotohanan sa mga pusong bukas at nagtitiwala sa iyo. Panginoon, turuan mo po kaming maging mapagpakumbaba sa lahat ng oras at huwag magtiwala sa sarili naming karunungan, kundi sa iyong walang hanggang kaalaman at plano. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami ay naging mabigat ang loob, nag-aalinlangan at hindi agad lumapit sa iyo sa oras ng aming pangangailangan. Sa iyong paanyaya na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, kami po ay lumalapit ngayon ng buong puso. Dalhin mo po ang aming mga pasanin, ang aming mga alalahanin, ang aming mga takot, ang aming pagod at sakit. Palitan mo po ito ng iyong kapahingahan, kapayapaan at bagong lakas. Turuan mo po kaming tanggapin ang iyong pamatok na magaan at matutong lumakad kasama ka sa bawat araw ng aming buhay. Naway maramdaman namin na hindi kami kailanman nag-iisa, sapagkat ikaw ay laging kasama namin. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na nakakarinig at tumanggap ng iyong sa mga salita. Naway manatili ito sa aming mga puso at magbunga ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, kami po ay nagpapasalamat at nananalangin. Amen. Amen.